All right, what's good mga amigong Wailo good? It's your boy Wakoy. So, welcome sa atong channel which is Trade Tabay. So, kani siya nga channel is intended for trading education as well as documentation, my personal documentation sa ako ang trading journey. So, karon tudluan ta mo og unsa ang trading. So, sa akong gisulat pa diri what is trading. So, but before that, so before na ako i-explain kung siya nga ng trading, I just wanted to give you a short introduction sa ako ah. So, as a what do you call this? Di po ko may teacher because I'm not a teacher. I'm not a mentor. So, I'm just a content creator, siguro. But yeah, anyways, so since we're going to be talking about trading, I have been trading in the financial markets for over 5 years. So, lima ka tuig na ko nga ga-trade sa markets. And kung mangutana mo if I'm profitable or not before kumutudlo ninyo. So, I gotta say murag um nanapud tingali ko'y credential or capacity to teach mga aspiring traders because like I said, I have been trading for the past 5 years and naanasad ko yung mga results, trading results nga akong ipakita in a bit. So para di mo magduda kay basig gaingon mo nga unsa man ni siya, di man ni siya kabalo mo trade kontra man ni siya. But anyway, what is trading in of itself? Trading kung saan trading, para asa ang trading, na kasagaran makadungog mo ani or makakita sa social media, mga Lamborghini, mga mansion, mga trading sa beach, laptop, ana diyan, ya. O ang daghan kay kwarta, mga na. So, trading in of itself is just buying and selling. So, buy and sell. Just simple. Trading is buy and sell. Buy and sell what? So buy and sell specific, let's just say, ang trading is, like I said, buy and sell. So for example, buy and sell sapatos. So that's trading. So, og let's say, mopalit ka og bagong release nga Jordan. I'm not a Jordan fan or kanang shoe collector but for example ra palit ka og sapatos nga Jordan nga bagong gawas palit nimo og $300 and then imong ibaligya after like 5 months nga kanang wala na kaayoy mga suppliers or ana baligyan nimo og 500 so palit nimo og 300 baligyan nimo og 500 so that is trading so sa Bisaya pa, pag binayloay ba? So, trading, buying and selling nga makaprofit ka. So, mo na siya essence or definition sa trading. So, dili pero kung adto ka sa Google or asa nga kuan, trading na siya definition but akong itudon nyo karon is just straight up trading, no BS pinaka kuan gini siya. Ako pinakadali masabtan, no? O kung singalan ng trading. So, trading pag binaylo ay buying and selling. So, sa financial markets, sa trading, daghang klase nga markets nga pwede nimo i-participate. So, unsa man na sila nga markets? So, ako isulat diri. So, natay gitawag og options. Options trading. Na options trading, na forex trading, na crypto trading, na futures trading, na sa stocks trading. So ako um
sa dugay-dugay na akong sulod sa 5 years na akong trading, ang ako nasulayan na gid ani binary options, dili options, binary options. Napadi ay ato ibutang naman po na dire. So, binary options. Okay. So, na binary options, muna akong nasulayan, ang pinakauna. And then, crypto trading. And then, dire ko nidugay, forex trading for around, siguro mga 3 years kung trade sa forex. And then, recently, back in year 25, last year, nag-switch ko og futures. So, um, sa trading, you need money to make money. So, it takes money to make money. So, dili ni siya money generator. So, kuha ni siya money multiplier. So, kung wala kay kwarta, di ka ka-trade. So, you need to have capital. So, how much ang kinahanglan nga capital to start trading? Mo na siya mga basic questions nga itong madunggan, no? Pila man ang capital nga kinahanglan nato para sa trading. So, since kani siya nga markets, kasagaran, kani siya, ang kinahanglan ginaton is US dollar. So, we need to have kanang enough nga buffer or kwarta, capital, para naatay enough margin to trade with. So, for example, way back katong nag-start ko o nag-forex ko, which is pinakadugay na ko ang forex. So, nagsugod ko forex sa una akong capital kay Morag. Gasugod ko mga 5K, 5,000 pesos. And then, nasunog. And then, ni-add na po ko 10K. Dayon, nasunog, ana. So, basically, kana siya, 5,000 pesos, 10,000 pesos, gamay nga capital. Kung gamay imong capital, gamay ra pud ka gains, gamay ra pud kag profit. Kay trading, kuha na siya, dili ka pwede mo risk. So, I mean, technically pwede siya, pwede ka mo risk any kuan. Kung pwede mo i-full port imo ang imuhang uh, account balance. So let's say na kay 10,000 pesos, pwede siya nimong i-trade direkta ang 10K. So it's either 10K win or 10K loss. So pero I would not advise you to do that. Bisan pag unsa ka gamay yung capital, you need to start kuan gyud trading ka dapat na agad may risk management. So like I said, kinahanglan man ka og bigger capital or bigger buffer kung mag-trade ka. So, naatay, since parehasad ko ninyo, nagsugod ko sa una, I don't know about sa ubang viewers nato, basin dagan sila kwarta, but ako, I started with literally marag 1,000 kapinra sa akong bank account. Gamay ra kay ko kwarta ato before, and then sa makasweldo ko, sige ko fund sa ako ang kuan capital, I mean sa akong trading kuan broker, then masunog ana ba, and then kuan way back 2021 ni uso ang prop firms. So prop firms is proprietary trading firm. Kuan na sila, company na sila nga pwede mo pahulam nimo og simulated capital to trade with. So kay niingon man ko nga it takes money to make money sa markets, whether options, forex, crypto, futures, stocks, or binary, you need money to trade with. So, kung wala kay capital, wala sa kay mag-gain. So, para na to mga Pilipino, nga pila ra may atong sweldo, gamay ra man sa kayo, compare sa mo open ka og um, brokerage account, niya dollars ang kinahanglan. So, um, para na to, mga Pinoy, naatay sa ako pangingon naay prop firms. Advantage kay nato ang prop firms. Kay ang prop firms
Mopahulam sila og simulated capital, then naay profit split. So, let's say for example, FTMO. FTMO, usa na siya ka top dog sa mga prop firms when it comes to forex trading. So, naa na sila kuan ang ilang model kay um, let's just say sa imong account nimo og pila ma-gain nimo nga profit ana, mag-split mo sa firm 70-30 ana. 70% imuha sa trader, 30% sa firm. So, ana, pero provided nga makapasar ka sa evaluation, which is ato na siyang i-tackle and i-explain sa sunod nga mga videos. But today, explain ra na ako ang trading, no? Ni kuan nata kaayo, layo na katag gidagan. But ang as ang buy for the definition ra gyud is just buying and selling. So unsaon man nato pagkakwarta? Again, another question. Unsaon man nato pagkakwarta sa trading? How do we make money in trading? Whether it be options, forex, crypto, future stocks, or binary. Unsaon man nato pagkakwarta sa trading? How does it work? No? So, ako i-explain. Let's just say, sa katong ganihang ako ang analogy sa sapatos nga gipalit nimo og $300 and then gibaligya nimo og $500. So, naa kay profit nga $200. So, ingana ang trading. So, pero kuan siya, ga-involve siya og charts. So, pakiton tama. So, like this. Ang trading naa na siya ay charts. Ngayon gisunod. So kani siya 1 minute chart ni siya. Kani akong ipakita ninyo. 1 minute chart. So muna siya gitawag og candlesticks. Kani siya, kani price ni siya. Kani siya price movement ni siya sa asset nga imong gi-trade, which is E-mini Nasdaq 100 futures. So E-mini Nasdaq 100 futures mo ni siya asset class nga akong gi-trade almost every day. Almost, no? So, duha ra ni sila ka asset akong gi-trade. NQ o gold. So, kanay Bitcoin. Di ko trade og Bitcoin, but I always keep track of the prices of Bitcoin. So, um, kuan, mo ni siya. Sa charts, kung gusto ka mag-trade, mo ni siya. Makakita ka ani, this is price, kaning candlestick, mo ni siya. Candlestick tawag ani. Mo ni siya indication sa price, no? So, at this very moment, ang last niya nga price trading is $28,306.50. So, mo ni siya current price sa E-mini Nasdaq futures at the time of recording. So, basically, if you ask me kung saon nato pagkakwarta sa markets, so how do we trade? Unsaon nato pagkakwarta? So let's just say for example, ane, aritas daily kay wala ko'y premium subscription sa TradingView. Let's just do Nasdaq. No, indices, Nasdaq. Okay, US Tech. Okay, let's just say kini. So, the question is, how do we make money sa markets, no? Kung saan na to pagkakwarta sa markets. So, let's just say, gamit ang replay tool. Okay. Let's just say, mo ni siya ang pinaka-last nga price sa Nasdaq, which is 23,026.50 cents. So, mo ni siya last nga price nga gi-trade sa Nasdaq. So, let's just say for example, nga ni-buy ka or
imong technical analysis kay naingon nga na ay buy signal. Let's just say sorry, ana. So, let's just say pag abot daring dapita na kay ang imong technical analysis nag-ingon nga you should buy. So, pananglitan at the price of 23,777.7 ni buy ka, let's just say ni place ka buy order believing or anticipating that the price will go up. So let's just say ga-anticipate nga mo taas ang price sa Nasdaq based on your technical analysis. So, ni-buy ka diri at 23,777.7 expecting nga nag-expect ka bali nga ang price moabot og let's just say 26,236.8. Let's just say for example. And then iset nimo ang imong stop loss which is dire and imong target is dire. So target nimo is 26,236 and imong stop loss is 22,717. So unsa man ang stop loss, unsa po ng target. Okay. So kani siya kaning line end of the red line mo ni siya atong gitawag og stop loss. Okay? Stop loss. And then kaning usa dire sa taas mo pa niya itong gitawag og target or TP, profit target. Okay, unsa maning stop loss, unsa maning profit target, then unsa maning nasa middle line, midline. So midline mo ni siya imuhang entry. For example ra, mo ni siya imong entry. Kay naka-anticipate man ka or based on your technical analysis na ay signal nga ni present to buy. So na ay buying opportunity. So ni buy ka og 23,777. So ato ang i-play ang price kay kuan naman ni siya, replay man ni siya. So kung atong i-play, for example, na-hit ang imong target. So if you risk, let's say for example, ni-risk ka og $100 ani nga trade, kung ni-hit na siya og 200 sa imong base sa imong risk to reward ratio, makita nimo diri kani. Risk to reward ratio is 2.32. So, basically, if ni-risk ka og $100 ani nga trade, unya naigo niya ang imong profit target, you will gain $232. So, $232 kay ni-risk man ka og $100. And then ang iyang move kay 2.32 ang iyang risk to reward ratio. So, ni-gain ka og $232 by risking $100. So, let's just say for example, sayop ka. Instead nga imong signal nimo is to buy pero ang price di ay kay instead nga ni direkta didto niagi pa siya diri sa ubos bang niya na ang price bang then ni hit sa imong stop loss instead nga ni saka siya didto instead nga mo gain ka og $232 malus na kahinuon og $100 because like I said you are risking $100 to make $200 and $232 ani nga trade. So instead nga win ka, malus ka. But here's the thing. Ug unsay imuhang i risk, you just have to make sure nga mas dako ang imuhang
reward or mas dako ang imong profit target compare sa imong losses. And did you ka mag-expect pod nga dako ka og win rate or taas ka og win rate basta taas imong profit targets. Anyways, I'm going to explain that sa sunod nga video, but this is the raw kuan na siya, murag raw explanation of what is trading, unsaon pag kakwarta sa markets, unsaon pag trade ang specific market, dayon unsa ang concepts. This is just the basic ones, bare bones, yung pinaka basic kid sa tanan nga inganion ang trading, ingon ani ang trading nga ah mura bag imong i-predict ang price kung asa siya paingon, unya kung sakto ka makakwarta ka, pero kung sayop ka, eh you will lose. Kay trading is a numbers game. So dili kada adlaw, dili kada trade perminti kang sakto, perminti kang naikwarta. So kuan mas daghan pa kanang in reality mas daghan pa kang losses kaysa sa wins or profits, kay dili nimo ma-predict ginang market. So all you have to do is just kuan ra, if you have like a system to trade with, na kay system nga gi-follow, trading plan, all you have to do is just to follow your plan, trust your edge, considering that kanang imong edge or strategy is proven to be effective and profitable. So over the course of time, no, it will you will become profitable. Kay like I said, kung kanang imo ang system is a proven system, you have a proven system nga profitable siya over the long run, you will profit bisan pa og kuan, bisan pag imong win rate kay let's just say 50%. 50% on a 1 to 2 risk to reward ratio strategy is it's real cash right there. Dako na kay ng 50% nga chance of winning sa 1 to 2 risk to reward ratio. What is 1 to 2 risk to reward ratio? Risking 1 to make 2. So risking 100 to make 200. Ano ba? 1 to 2 risk to reward ratio. So if you have a 50% win rate, mas dako ka og profitable kay ka. I mean, man, daghan kay kagkwarta na. Basta naa kay 50% win rate, 1 to 2 risk to reward ratio, you'll make a ton of money. And like I said, sa ganiha nga naay mga prop firms um naay firms, naay company nga willing mo pahulam nimo og simulated capital to trade with. Dayon naay profit sharing. So you don't need to raise 25,000 US dollars just to trade the market properly. Naay mga prop firms, we can leverage prop firms, we can use them to trade and to access more capital. Kaya the more capital that you have, the more money that you will get. Considering nga profitable ka and you have a profitable system. So, um, and also I would like to share nga before we end this video, I would like to share a little bit sa ako ang payouts sa prop firms. So, sa akong panggingon ninyo ganiha, basi makaingon mo ba nga scam? Scam ni prop firms, wala yung pahulam ni mo. No, it's not. Dili siya scam, but daghan firms nga nag-close due to kanang mga issues ba nga regarding payouts, dili mo payout ang uban. Napoy mga scammy prop firms. You should be careful of that one. Okay? Daghang mga scamming nga firms, but daghan na sad kayo nga mga firms nga kasaligan nga mismo ako naka-payout na pud ko nila. And I'm going to show you mga payout certificates na ako sa usa ka firm. So, ato tas tong drive. So, proof of payouts.
Sa Apex ni tanan na ako'y sa akong Apex na ako'y 7 payouts. So proof of seven, yeah, 7. So na sila nakamadawat nga certificate coming from them nga ngani pero kuan barot kay lang certificate kay wagay mahuman ako ngalan. This is way back nga wala dili pa updated ang ilang firm, ang ilang website. So naka-payout ko $1,600 which is pila naman ang 1,600 gani USD to PHP. $1,600 is 98,000. Oh, so 98,000 akong first payout and then second payout na ako kay kuha man $2,000. 2,000 kay marag nas mga 120. Uh, $2,000. So mga 123. So mao ni siya akong credentials just to show you nga I'm not bullshitting you and I'm telling the truth, man. Here it is. Your requested payout for 2000 sorry, $2,000 has been approved on April 15, 2026. So, April alone, sa month of April to May, nakakuha ako roughly around siguro mga 700K in total from April to May. Imagine, this year. Usara ni ka firm, usara pod ka account. So, that's how you make money sa trading, futures. So ako, I'm no longer trading forex, so futures na ko. Um, fu- I'm going to explain why sa next video nga ng futures and why akong giditch ang forex. It's because of a lot of things. Number one is the pricing. So pricing sa futures is kuan siya, cheap, relatively cheap actually compared to forex. Kay forex ang ilahang ato i-check daw. Ato ta sa funded next. Sa funded next kay mana siya ha. Ari ta CFD. Kay kaning CFD forex na siya. So ang ilahang let's just say 50k account. Okay. Sa 50k account sa forex flex, unsa man ni? End of day consistency rule. Dili futures man ni dagay. Ari ta CFD get started. Okay, dara. Ang ilahang 50k account sa Funded Next, mo ni siya forex. Kaning fundednext.com, usa ni siya ka prop firm pero sa forex market dili na siya futures. So, check out the price. Tanawa ang price. $200.99. 299.99. So basically it's $300 ang usa ka 50k account. So, mo ni siya ingani mag-work ang prop firms. So, ato irog ato ang face gamay. Okay, here it is. So, mobayad ka og $300 para maka-access ka og 50,000 US dollars nga prop firm account. So, mo ni siya capital nimo bale. Mobayad ka og $300 para maka-access ka og trading capital nga 50,000 US dollars. Ang imo lang buhaton as a trader, kinahanglan nimong kinahanglan nimong ma-achieve ang profit target sa phase 1 nga 8% and 5% profit target sa phase 2. So in total, you need to achieve 13%. You need to achieve 13% profit targets before i-grant nila sa imuhaning $50,000 nga account. So, I know, looking at this price right here, it's very expensive, right? $50,000 will cost you $300. $300 is what? USD
to PHP. $300 kina sa mga 18,000. Almost 20,000. So, imagine kung unsa siya ka-expensive ang Forex or CFD prop firms. And ang profit target nila kay 8% and then 5%. So, two-phase. First, you need to achieve the 8%. Second, you need to achieve the 5% profit target before hitting your drawdown of 10%. So, what do I mean by that? So, basically, dapat mas maigo nimo ang profit target nga 8% before nimo maigo ning 10% nga drawdown. What is drawdown? Unsa man ang drawdown? Drawdown is maximum loss limit. So ang maximum loss limit sa 50k or 50k nga account is 10% ana kay kuan. 10% of 50k is kuan mo 40k? No, sorry, dili. Sayo. Point 10. 5,000. So, ang 10% sa $50,000 is 5,000. So, dapat, dili mo abot imong balance og $45,000. Kaya kung moabot siya og 45,000, ug moabot imong drawdown og 45,000, dili bitingali 45, 10%. Ah, I don't know. I'm not sure. Tama ba? 50,000 times 10. Oh, 10%. Kay 5, sakto. 5,000. Dapat dili mo lapas og 5,000 imong loss. Mana siya di ay. Sorry, nagod ba nga kay kong math. Kuan, dili dapat moabot og 50,000 imong loss. Dapat mas ma-achieve nimo una ang 5%, 8% before mag-loss ka og 10%. Unsa may mahitabo kung ma-loss kag 10%? Kung ma-loss ka og 10%, automatic nga i-close ang imong account. So di ka ka-pay out. You're not gonna be able to make money. Kay once ma-achieve nimo ang 10% nga loss, automatic nga i-deactivate nila ng imong account. So dili na trade, wala kay payout, bye-bye $300. It's that simple. Muna siya business model sa prop firms. Now, like I said, muna siya futures, muna pricing, no, sorry, forex. Muna siya pricing sa forex or CFD prop firms. So, ari ta sa futures. Check this out. Ari tag futures. Ay, man futures ang butang. Apex. So Apex muna siya Apex Trader Funding muna siya firm nga akong gigamit. Muna siya firm nga akong gi-trade nga nakakuha ko og 700k last April to May. So para mutuo pa jud mo ba para makita nyo ninyo nga binuang mo na iya ay basig binulala ra niya. Daraw. Let me show you. Boom. March 19, 2026, $1,600. Mo na siya. $1,600. Dayon, atong April 3, $2,000. Mo po na siya. Arita sa second, tara, April, na-approve na siya April 15, $2,000. Pero, dire, gi-request na ko siya April 3, nabayaran ko og April 15. Now, eyes on the board. Sa makita nyo dire, account status, it's already blown. Unsa pa sabot og blown? Blown is nasunog na ba? So, bali, deactivated na ni siya. Kaning account, PA Apex 362570-01, mo ni siya akong pinaka first PA account, first funded account. Nakaabot ko ani niya og 4 payouts, no? Tanawa.
01010101. So kaning account alone, kani siya nga account number alone, usara ni siya ka 50,000 US dollars. Ni-generate ko og what? 1,600, naka-generate ko $2,000, another $2,000, and another $2,000. So imagine, usara ni siya ka 50K account. Ma-achieve ninyo basta na kay good strategy, na kay sound risk management, ma-achieve nimo na. You can definitely achieve this one. And at the moment, wala ko'y active nga account sa Apex kay nibalhin ko og lahi nga firm which is Tradify, and ako raw niya nang ipakita ninyo pohon but this time kanilang usa. So dili mo makaingon nga kuan na siya edited or unsa. Sa ako gining account, and this is my records. This is my credentials. It's already says here, it's paid. 1,600, 2,015, 2,000, 2,015. Napagid ko lahat ng mga payouts from other firms as well. So, kanilang sa akong ipakita ninyo. And if you ask me for the price, kani, here's the best part. Ang pricing sa futures, if we go down, here it is. So, ang kato nga mga accounts siya, and kato siya, and EOD trail, meaning end of day trailing ang iyang drawdown. I'm going to explain the type of drawdown sa sunod nga video kay kuan. Medyo tricky ni siya. And since this is just a beginner's guide sa trading, so beginners ra pod akong itudlo sa very limited. So um kung makita ninyo dire, end of day standard 50K. Ang 50K account nila is you're only gonna have to pay you'll only be paying $49. $49 na akay access sa 50K or 50,000 US dollars trading capital, simulated capital. So once ma-achieve nimo ang $3,000, which is 6%, kung ma-achieve nimo ang profit target nga 6%, remember sa CFD ganiha pila 13% ang imong i-achieve. So dire 6% ra, pero diri pod ta magkuan, diri pod ka maglisod. Kaya nga naman, ang drawdown niya is $2,000 ra. $2,000 is 4% ra ni siya nga drawdown. And diri sa Forex or diri sa CFD, ang maximum loss limit niya is 10%, which is kung 4% dire 2,000, ang sa Forex or sa CFD is 10%, which is 5,000. So mas dako ka og buffer or mas dako ka og drawdown sa CFD compared sa futures. Pero the downside sa CFD is number one, the pricing. Mahal kayo. 50K nila is $300, 50K diri is $49. So let's just say nagsugod pa man ka $49. Uh, let's just say wala nimo mapasar. Unang niigo ang drawdown before the target. So ang mahitabo, you will lose the access. Pero it doesn't hurt a lot. Kay $49, gamay raman compared sa $300. And pero let's just say for example, mapasar nimo, ma-achieve nimo ang profit target nga $3,000. Mubayad na sad ka og activation fee. Dire, mubayad kag activation fee nga nasa mga $109 activation fee para ma-activate ang imuhang funded account. So once ma-activated na siya, eligible na ka nga maka-payout considering nga naka-profits na ka. So, yeah, mo ni siya trading, mo po ni siya kuan, mo ni siya um, yeah,
Ingani, ingani ang business model sa trading, prop trading to be specific. So inganion pagkakwarta sa trading. So dire makita nimo nga kaning 50K account, let's just say $49. 49 plus 109. So, ay, ganun diha man. So, 49 plus 109. 158. So, USD to PHP, 158 ba to? $158. $158 is 9,746. So, mobayad ka in total og 9,746 to be able to have access to a 50K account. So, imagine, imuhang investment nga 9,000 or let's just say 10K. Investment yung mga 10K sa usa ka prop firm. Unya, ni-generate ka, let's just say naka-payout ka, ni-generate ka $1,600. So imagine, no? 10,000 minus 1. Ibutan naman tayo, 1,600 is 98. So 98,000 minus 10,000 pesos ng imong initial investment. So you made $88,000. No, 88,000 pesos nga profit sa imuhang prop firms. So that's how you make money. And already, so moro to siya. And see you again sa next video. I don't know when, pero yeah, see ya. Whatever.